Positively Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so the first rule of money. Ayan, so ang napanood ko sa valuetainment, meron daw 20 rules of money and may mga nababasa naman tayo, the rules of money. So para sa akin, merong isang rule ang money na napakalaga and that's the first rule of money, alright? Pero bago po yan, announcement tayo. Okay, so sa Hong Kong tayo, November 18, 2 to 5 p.m. So lahat ng mga nagme-message sa atin, thank you very much sa lahat ng mga attend. Kailangan ko na lang po ng at least 20 confirmations. 20 na a-attend na additional para ma-confirm ko na po ang aking flight. So hanggang katapusan po hinihintay ko ang inyong confirmation. So just send me the receipt. That's 150 Hong Kong dollars. So pwede pong half ang bayaran nyo para ma-confirm ko na po yung aking flight, pati yung sa hotel na pupuntahan natin. At doon sa venue, thank you very much. May nag-sponsor ng venue natin. Maraming pong salamat. Okay, and if you need a speaker per seminar for students, teachers, parents, and companies team building, yan, call me 0939-5254311. Like this Friday, nasa Olongapo Wesley School tayo, and November, I think, 10 or 7, wala pang tentative dates, nasa Holy Angel University tayo, babalik tayo sa Holy Angel. Thank you very much sa mga kausap natin sa Holy Angel, sa management ng basic ed department nila. This time, para sa elementary department tayo magtutok. Thank you very much po. And if you want to advertise your business, tawag lang kayo or message nyo ako sa aking, ang FB page ko po ay Dr. Gigi Sunga. Ang FB account ko po, Gigi Sunga. So, yan po ang aking, yan po yung mga legit kong mga pangalan. So, doon sa mga may concern, seriously, so, ayan, dyan po kayo mag-message. Alright, so the first rule of money, and I think this is the most important, ito lang i-discuss natin ngayon, is learn how to, sulat natin, learn how to create it, or to produce. So, bago ang napakaraming rules ng money, ang unang-una lang na rule ng money is how to create, how to produce, and how to make more money. So, yun lang yung ating yun yung first rule. Bago mo siya ma-save, bago mo ma-multiply, bago mo siya magamit for investment, for anything else, the first rule or the first thing na dapat mong gawin is to learn the art of creating or producing money. Dapat ma-produce mo muna siya. And this is actually one of the problems of many people. Hindi lang OFW, pati sa atin. Lahat tayo. Nalilimutan natin yung mahalagang rule ng pera. Okay? Lagi tayong nagbabudget. Okay? Lagi tayong nagpaplano mag-save. Lagi tayong magpaplano magnegosyo. Lagi tayong magpaplano mag-invest. Lagi tayong magpaplano gumastos for travel, bumili niyan, gamit ang ating pera. But we forget the first rule of money. That is how to produce money, how to create money, how to make money. That's the first rule of money. Kailangan makreate mo siya. Okay? And many people, they stop after getting their job. So, pag meron ng work, nag-i-stop na. So, ito na yung source of income ko. Ito na, magpuproduce na siya ng money. Yes, it will produce money, but that's not the rule of money. Ang rule ng money, you have to produce it sa mga using your resources, using what you have. Kanina, I was talking to one of my friends. Nag-usap kami. Hanggang sa naghiwalay kami, napag-usapan namin is, sabi ko sa kanya, ang dami mong talent, ang dami mong skills, ang dami mong potential. So, make sure you use this to do the first rule of money, that is to create money. So, you convert your passion, okay, into income. So, your interest into income, so something like that. So, you concentrate first on how to create money. If you have job, okay, do not stop from there. Huwag kang mag-stop dun sa, Dokti, meron na kasi akong job eh. Okay? So, that's not the rule of money. Ang money, marami po siyang source. Para siyang sibol. Alam niyo po yun? Pag tinamaan mo yung source niya, ang dami po yan lumalabas. And, dun sa mga iba, kaya ko konti ang nakukuha, pagkahukay po ng isang source, yun na, they stop. That's their job. Hindi na nila tiningnan, baka pwede pa ako dito kumuha. Kasi baka pwede pa dito sa small business, di ba?
O baka pwede pa ako mag-produce dito sa side job ko. Okay? Baka pag tinry ko to, meron pa akong ma-produce na money. Okay? Pagkakuha, yun yung problem. Pagkakuha ng isang source, they stop. Pero ang dami pang mga sources of income. That's the first rule of money. Bago mo multiply ang money, produce mo muna siya. Okay? Kaya doon sa mga walang, if you are not working right now, nako, malayo po. Magagalit sa'yo ang first rule ng money. Okay? So, the first rule of money, try to create it, produce, learn the art, learn the skill. Because producing money is a skill. It's a strategy. You strategize your life. Paano kung dadami ang pera ko? Okay? You sit down right now, umupo ka ngayon, pag-isipan mo, paano ba ako magkakapera? Ba't sila dami nilang pera? Di ba once, alam mo ako, minsan naisip yun, ba't sila, after, pag gusto nilang magpunta doon, nakakapunta sila. Pag gusto nilang pwede nilang gawin. Lahat pwede nilang gawin. Anong kaibahan natin sa kanila? Di ba? Anong kaibahan mo sa kanila? Ang kaibahan nila sa atin o sa'yo na hindi mo kayang puntaan ang napupuntahan nila. Alam nila yung rule ng money. That is to create money. They strategize. So, ano mga strategies yung pwede natin gawin to do the first rule of money? Number 1, okay, make sure you have your job. Second, make sure you have your small business kung wala kang job. Trabaho lang yan, trabaho or self-employed ka or, you create your own small business. Then after that, tumingin ka sa paligid mo, ano po ang pwede kong gawin? Nag-demo yung mga teachers namin. Ay pag-usap ako, may isa taong nakitang deliver doon. Alam niya yung rule of money. Yung una niya pong ginawa, teacher siya, so she's earning money. Then, naghanap pa siya ng ibang source, ng isa bang sibol ng pera na lumalabas. At ayun yung nag-tutor siya. Diba? That's the rule of money. Strategize on how to create it. Pinagsama-sama niya yung estudyante, tutor niya, mabot ng 25. 25 times 1.5. Magkano po yun? So, yun yung extra income niya. Mas malaki pa dun sa base income niya. Sa mga OFW natin, mga kaibigan, nandiyan ka na. Sabi ko nga, di ba? Sulitin mo. Sulitin mo yung pag-abroad mo. Ano yung pwede mong strategize para madagdag yung income mo? Para madagdagan yung income mo. Di ba? Learn the first rule of money. That is learn how to create it, how to produce it. Alright? Then when you do that, you go to the different rules of money. Like second, ano pa yung mga second rule ng money? Ang second rule ng money, after you produce it, you keep it. Keep lang Hindi nga sinasabi yung save You keep it. Or sige, gamitin natin yung word na save. You keep it. Ibig sabihin nun, pag tinago mo siya, huwag mo siya yung mag-spill yung pagkakuha mo, di ba? Minsan pagkakuha natin, natatapon din. Pagkakuha mo, you keep it. Di ba? Kumuha ka, humukay ka, yun nakuha mong yun na money, you keep it. Itago mo muna siya. Alright? So, napanood ko si Grant Cardone, sabi niya, you lock it. Dahil may goal ka, ilak mo muna yung pera mo. Huwag mo yan, nagkalat siya. Huwag mo yan na hindi mo alam kung nasaan ang pera mo. Pag tinanong ka right now, hindi ko alam magkano yung pera ko Di ba, there are people like that na pag tinanong mo, magkano yung pera mo ngayon, hindi ko alam So, dapat you have an inventory of your money. You keep your money. Okay? So, hindi yung pagkakuha mo, okay, 5% dito. Di ba? Dito. Sumasabog ang pera mo. Hanggang sa, pagkita mo sa umaga, wala na pera mo. Di ba? Yun yung nangyayari sa mga OFW nating mga kababayan, di ba? Pagising na lang nila isang umaga, after 3 years ng contract, after 5 years ng contract, nasaan yung perang nahukay nila? Asan yung perang nakuha nila? They did not keep it. Kinuha, ipinamahagi, walang natira sa sarili. Di ba? Ayan po yung mga tinatawag sa atin Napakadami tumatawag sa atin. Like kanina, may tumawag sa atin. Ang dami, ni-entertain ko naman po yan pag alam kong overseas kasi nakikita ko dun Okay? And the third rule of money, so after you create it, you keep it, learn how to multiply it. Minumultiply ang pera. So nakuha mo, itinago mo, then you strategize again. Paano to dadami? Di ba? Paano dadami to? Okay? At pag madami na yan, ang dami mo nang pwedeng gawin. Give it to your family, mission sa buhay. If you want to help people, pwede mo na sila, di ba?
Kasi mas madaling tumulong pag marami kang pera kaysa sa ito lang yung pera mo. Ito lang yung pera mo, mahirap tumulong. Pero kung isang balde ang pera mo, di ba, na-multiply mo siya, ang daling tumulong. You do your mission in life. You do your mission in life. Di ba? Tandaan natin, hindi natatapos dun sa may pera ka nga. Natatapos siya dun after delivering, executing, ano ba yung gusto mo? Di ba? Anong gusto mong gawin? Di ba? Magmi-mission ka ba? Di ba? Magkakanta ka ba ng free feeding program? Di ba? Magba-Bible study ka ba? Mag-share ka ba? Kanina na may kausap ako isang member ng isang organization. Sabi ko, what is your advocacy? What is your advocacy? Ang sabi niya, Doc Gigi, ang advocacy namin isa lang, to help people. So they are conducting feeding program, educating the people. So ang dami. Bakit nila nagagawa yon? Tingin nyo, bakit nila nagagawa yon? Because they get money, they create money, they keep it, they multiply it, then they do it for mission. Alright? So, please share this video sa mga kaibigan natin na gusto mo rin ma-educate. Ano ba yung mga stages o mga rules ng money? So, para sama-sama tayong mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day. Yan. Let's go, let's go.